ang napakatinding Supreme King Haki Clash sa gitna ni Roger at nitong si Garp, at kung paano naman i-acquire nitong si Rox D. Sebek ang dalawang legendary Devil Fruit para maging ang pinakamalakas na pirate sa buong mundo. Ang mga magiging susi para patumbahin niya si Imu at para ma-takeover niya ang pagiging leader ng buong mundo. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating spoiler chapter review para sa One Piece chapter 1156. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Idols. Tulad ng ipinangako nitong si Oda, nagkaroon ng isang color spread page na kung saan ay magkakasama ang Straw Hat Pirates at ang Roger Pirates. Hindi lamang si Luffy at si Roger kung hindi ang kani-kanilang mga crew tulad ni Zoro, ni Sanji, ni Giaban at nitong si Rayleigh at ng iba pang mga crew na maliliit naman at nasa pockets nila. At sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin ang Kuja Pirates, also known as the Nine Snakes Pirates. Ito guys ang mga pirate na nanggaling mula sa Amazon Lily na binubuo ng all-female crew. Lahat sila mga babae. And way back then ang leader pa ng Kuja Pirates or ng Nine Snake Pirates na ito ay walang iba kung hindi ang current na Empress ng Amazon Lily way back then na itong si Gloriosa. Sa pagkakataong ito ay miyembro na din siya ng Rox crew. Pero dito ay nabanggit na ang Kuja Pirates ay itinuturing ng mga idols sa kapanahunang ito. Hindi lamang dahil sa binubuo sila ng mga babaeng mga miyembro, kung hindi dahil binubuo sila ng napakagagandang mga babae. At hindi lamang yun, hindi daw ang pinaka-leader, hindi mismong si Gloriosa ang pinaka-tinatangkilik ng mga tao noon, kung hindi ang pumapangalawa lamang dito kay Gloriosa na walang iba kung hindi si Shakuyaku. So meaning kahit na ikumpara natin ang itsura ni Gloriosa sa kanyang prime at nitong si Shakuyaku, canonically, mas attractive daw itong si Shakuyaku kumpara dito kay Gloriosa. Pero hindi nagtagal, nagtagpo ang Kuja Pirates at ang Roger Pirates na dahilan kung bakit nagkaroon ng clash sa gitna nilang dalawa. And of course, hindi exception ang Roger crew sa paggabighani sa mga idols na ito, na dahilan kung bakit kahit naglalaban sila, hindi sila makapag-go all out. Hindi nila malabanan ang Kuja Pirates ng 100%. At hindi lang yon, tulad ng kung paano nagkagusto itong si Boa Hancock kay Luffy, nagkagusto din daw pala itong si Gloriosa kay Roger. However, si Roger naman, nakabaling ang tingin dito kay Shakuyaku. Pero si Shakuyaku naman, mas gusto naman itong si Rayleigh kesa kay Roger, na dahilan kung bakit as of the current timeline itong si Shaki at itong si Rayleigh ang magkasama. Pero hindi nagtagal, dumating naman ng mga Marines na pinangungunahan naman ng Hero of the Marines na itong si Garp, na dahilan kung bakit nakatakas ang Kuja Pirates at ang naglaban ay ang Roger crew at itong sila Garp. Nagkaroon ng napakatinding clash sa gitna ni Garp at nitong si Roger. Isang napaka-brutal na clash na nakapag-create ng napakatinding wave ng Supreme King Haki. Now hindi dito gaanong nabigyan ng specifications, hindi dito gaanong nabigyan ng detalye kung gaano yung kalakas, tulad ng kung paano nangyari ang clash sa gitna nitong si Rox at nitong si King Harald, na napatalsik ang lahat ng bagay sa napakaraming kilometers away mula sa kanilang kinatatayuan, at tulad ng clash dito kay Roger at kay Whitebeard na humate ng skies. But expect na magiging napakatindi ng clash na yon dahil hindi ipapahuli nitong si Oda ang clash nitong si Roger at ni Garp kumpara sa clash ni Rox at nitong si Harald. But it seems, ginawa nitong sila Roger ang pakikipaglaban dito kila Garp para makatakas sila Gloriosa. Dahil ayon dito, habang naglalaban at nagkakaroon ng sagupaan sa gitna ng Roger's crew at ng mga Marines ay unti-unti namang tumatakas ang Kuja Pirates. Sa pagkakataong ito naman, ang prinsipe ng Elbaf, ang official na prinsipe na itong si Loki ay iniintay ang pagbabalik nila Rox, dahil dito na pala binabalak ni Loki na sumama at mag-propose dito kay Rox D. Sebek na maging isang miyembro din siya ng Rox crew. Dahil nakita naman natin sa previous chapter kung paano ina-admire ni Loki ang will at ang ambition nitong si Rox na sakupin ng buong mundo, na dahilan din kung bakit nahubog ang pagkatao niya ngayon. At this point naman, dahil nga nabanggit sa previous chapter na na-take over na nila Rox ang Hachinosu, ang Pirate Island,
Dito na nabuo completely ang kanyang crew. Dito niya na naipasok si Kaido, ang King of the Beast, at itong si Big Mom, maging si Captain John at ang isa pang membro na si Silver Axe. Now honestly, hindi pa na ipapakita completely at hindi pa na i-reveal kung sino ang Silver Axe na ito, pero meron ditong clue na nakita na natin sa previous scenes, sa previous panels ng nagdaang mga chapter. Ine-explain at pinapaunawa talaga ng kanilang captain na si Rox Sebek kung gaano ka-importante ang Elbaf para ma-take over at masakop talaga nila ang Holy Land ng Marijoa. Ayon kay Rox, para ma-achieve nila ang goal na ma-take over ang buong mundo, kakailanganin nila ang dalawang legendary Devil Fruits. Hindi na-specify dito kung alin, pero ang isa sa mga Devil Fruits na yon na kakailanganin nila ay matatagpuan sa Elbaf. At dito na rin nabanggit nitong si Sebek na kakailanganin niya ang Galera or ang Galila Giants, ang grupo ng mga shipwright or ng mga ancient giants na bumubuo ng napakalalaking mga ships na maaring hindi pa dito aware itong si Sebek na na-capture na ng world government ang mga ancient giants na yon na kinakailangan niya. So it seems dito pa lamang makikita na natin na naka-align nito sa ating previous video, sa ating theory kung paano binild up ang God Valley para itrap at para pabagsakin itong si Sebek. Dahil as you can see, may dalawa siyang kinakailangan na Devil Fruits para makompleto ang kanyang binabalak at para maging sapat ang kanyang lakas para tapatan itong si Imu. Dahil babalik nga siya dito dahil back then ang pinuntahan niya si Imu, hindi pa sapat ang kanyang strength. Kaya kinakailangan niyang dalawang Devil Fruits na ito. Ayon sa chapter spoilers, makikita ang isa sa Elbaf at ang isa naman ay hindi pa nababanggit kung saan, na most likely yun ay walang iba kung hindi ang God Valley incident. Ngayon may mga magtatanong, nangangahulugan ba yun na si Rox ba ang nakita natin sa previous chapter na nagnakaw ng legendary Devil Fruit ng Elbaf nang pinapatay at minamassacre ang kanilang hari na si King Harald? The answer is no, dahil way back then, nakita nyo naman na fully grown na itong si Shanks, at sa pagkakataong ito na binabanggit pa lamang nitong si Sebek na kailangan nilang dalawang Devil Fruits ay hindi pa man lamang na i-introduce itong si Shanks at hindi pa man lamang nagsisimula ang God Valley, dahil alam nyo naman na si Shanks ay natagpuan lamang sa isang treasure chest sa nangyayaring insidenteng yon. Basing sa spoilers na ito, it seems unti-unti na itong nagbi-build up para sa God Valley. Kaya naman pwedeng sa susunod na chapter na ang chapter 1157 ay talagang maipakita na kung anong totoong nangyari at kung anong full details sa nangyaring God Valley incident. But I highly suggest na panoodin nyo ang ating previous video dahil magkakaroon kayo doon ng magandang idea sa kung anong possible na tunay na nangyari sa God Valley incident, kung paano nila pinlanong pagbagsak ni Rox at kung paano nila pinagtulong-tulungan ang pinakamalakas na pirate sa kanyang panahon. Also, antayin nyo din ang ating full chapter review para sa context at para sa panels ng chapter 1156, especially ang napakatinding Supreme King Haki Clash sa gitna na Roger at nitong si Gort. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like at naka-follow na kayo sa ibang platforms na yon. Shoutout nga pala guys sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.